Paano matutupad ang iyong mga pangarap? Ano ba ang iyong pangarap sa edad mo ngayon? Alam mo na ba kung ano talaga ang pangarap mo at kung anong purpose mo sa mundong ito? Kung hindi mo pa alam, kailangan mo tapusin ang bidyong ito at sabay tayong tuparin ang ating mga pangarap. Ako nga pala si Billy Sioson, dating OFW, at ngayon ay nagsusumikap upang maabot ang aking mga pangarap at mabigyan ng magandang bukas ang aking mga mahal sa buhay. At para makatulong din sa mga taong nangangailangan. At bago po tayo magpatuloy, ay magkikwento muna ako. Nung ako po elementary, mayroon pong umuupa sa aming apartment na mayroong pampasadang jeep. At pag hindi po siya pumapasada, madalas po kaming tumatambay sa loob ng jeep na yon. Minsan isang umaga, meron pong isang matanda doon na nakaupo, nag-iisa. Ang ginawa ko po, tumambay din po ako. So, nagkakwentuhan po kami at bigla niya na lang pong tinanong sa akin kung ano ba talaga ang pangarap ko sa buhay. Dahil bata pa po ako noon, hindi ko magets kung ano talaga yung ibig niya sabihin. Ang sinabi ko lang po, paglaki ko, magtatrabaho ako. Pero ang sinagot niya po sa akin hindi yun. Ano talaga yung gusto mong pangarap? So dahil bata pa nga po ako, yun lang yung alam ko isagot. So pinipilit ko po sa kanya na paglaki ko makatapos ng pag-aaral at makapagtrabaho. Sinabi niya po ulit na hindi talaga yun yung ibig ko sabihin. Ano ang pangarap mo sa buhay? So halos mangiyak-ngiyak na po ako noon dahil hindi ko siya maintindihan. Ang ipinagtataka ko lang po, meron siyang ganun tanong pero bakit hindi niya naipaliwanag sa akin? Pero alam niya namang bata ako noon, baka hindi ko pa naintindihan. Pero magmula po noon, ah, tumatak po sa isip ko na bakit ganun yung tanong niya. Hanggang sa nagkaedad na nga po ako at nagkaroon ng pamilya, pumapasok pa rin sa isip ko yung bakit niya ako tinanong ng gano'n. So, na-realize ko lang po yung pangarap nung nandun na po ako sa UAE kasi po trabaho ako ng trabaho pero hindi pa rin gumaganda yung buhay namin. So, siyempre, lahat naman po tayo na nagkakaedad ay umaasam na umangat yung ating pamumuhay. So, nung na-realize ko po na sabi ko, bakit parang ganito na lang ako. So, meron po akong nabasa sa libro na nakasaad doon ano ba talaga yung pangarap mo? So, yung pangarap na sinabi niya doon ipinaliwanag niya. So, doon ko lang po na-realize na ang pangarap pala ay hindi yung makapagtapos ka lang ng pag-aaral tapos magtrabaho at pag sumasahod ka na ng maganda okay ka na. Hindi pala yun talaga ang totoong pangarap. So, kaya naman po ipinagpatuloy ko pa yung pagbabasa ng libro hanggang sa namulat po yung isip ko na hindi ka pala talaga kayang payamanin ng pag-aaral o pagtatrabaho. So, hindi ka pala kayang payamanin ng pagtatrabaho. Kaya naman po, nag-isip ako ng nag-isip noon at doon ko po talaga napagdesisyonan na kailangan ko ng magkanegosyo. Pero hindi pa rin po kagad dahil inabot pa ako ng ilang taon doon. Kaya naman po, habang nandun ako, palalim po ng palalim yung pagkakaunawa ko doon sa totoong pangarap sa buhay. Kaya naman po ngayon ay inilalahad ko sa inyo kung paano natin matutupad ang ating mga pangarap. Una, kailangan mo talagang alamin kung ano yung pangarap mo sa buhay at kung ano yung gusto mo na makakapagbigay sa inyo ng magandang buhay. Kasi naman po, dahil nung una, ang akala ko lang, ang pangarap pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, mamili ka ng kurso mo, yun lang po yung alam kong pangarap nung una. Pero hindi po pala ganun. Sumunod, kung wala ka pang alam na pangarap mo, kailangan mong ipagdasal yan o hilingin kay Lord. Kasi po, sa pagkakaalam ko, hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng pangarap sa buhay. May mga nakakausap nga po ako na pag tinatanong ko kung ano ba yung gusto nilang mangyari sa buhay nila, trabaho lang din po ang binabanggit nila. Wala silang ibang plano sa buhay nila kundi maghanap ng magandang trabaho. Sumunod, pagka meron ka ng pangarap, kailangan mong pagtrabahuan ito. Kasi hindi po talaga totoo yung pag inisip mo lang, bigla ka na lang magkakaroon ng biyaya o bigla ka na lang tatama sa sugal. Tapos, yun na yung katuparan ng pangarap mo. Pag meron kang isang pangarap, kailangan mo itong pagtrabahuhan at kailangan mong solusyonan ang bawat problema pagdadaanan mo pagka tinutupad mo na ang mga plano mo sa buhay.
Sumunod, kailangan mong maniwala na kaya mong gawin ito at maaabot mo ito, pero kailangan mo lang ng sapat na oras o tamang oras para abutin ang iyong pangarap. Sumunod, kailangan mo lang maging matatag, lampasan lahat ng problema, at siguradong ibibigay din sa iyo ng Panginoon yung mga pangarap mo sa buhay. Sumunod, kung meron kang maliliit na success, kailangan mong i-celebrate yan. Kagaya po namin dito sa bakery, dahil minsan po, nagugulat na lang kami na nalalampasan pala namin yung mga problema na nung una, parang ang hirap-hirap naming lampasan. Pero ngayon po, natatawa na lang kami dahil kaya naman pala naming gawin yung mga inaakala naming hindi namin kayang gawin nung una. Sumunod, naniniwala ako na 'pag tama na yung oras para sa'yo, kusa na lang darating yung pangarap na hinihingi mo. Dahil kadalasan kahit anong gawin nating pagtatrabaho, 'pag hindi pa oras, hindi pa ibibigay sa atin ng Diyos. Pero pagka talagang oras mo na at nakalaan na sa'yo yung panahon na yon, siguradong makakamit mo ang pangarap na matagal mo nang minimithi. Kaya naman naniniwala ako na ang pangarap, kapag hindi mo sinamahan ng aksyon, ng pagsusumikap at ng dasal, ay magiging isang patay na pangarap lang at magiging isang kwento na lang ito. Bakit ko ba ito ginagawa? Kagaya mo dati, ang alam ko lang na pangarap ay maging isang pulis. Hindi ko alam na may mas malaki palang pangarap na pwede nating makamit basta samahan mo lang ng matinding determinasyon, sipag, tiyaga at diskarte. At mga 10,000 panalangin at pasasalamat sa itaas. Kaya naman, maging karapat-dapat tayo sa ating mga pangarap dahil kapag nasa tamang oras na tayo, siguradong magtatagumpay tayo sa ating mga pinagdadaanan. At kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng content, paki-comment na lang po sa ating comment section. At paki-follow na din po ako sa aking Facebook page para naman po magtuloy-tuloy tayo at marami pang makapakinig sa mga video natin. At paki-like and share na rin po ang ating video para naman po mas marami pang makapanood at para naman po mas marami pa tayong matulungan. Kaya lagi niyo pong tatandaan na sa Colossus 3:23 na kung kayo'y magtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. At huwag niyo rin pong kalilimutan na kasama ninyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.